Zephyr's POV. It's been 8 years but no one is visiting him. Napangisi si Rafi. I think even his own family hates him for what he did. Well, I cannot blame them, maski ako isusuka ko ang ganong tao. Dumiin ang hawak ni Zephyro sa baso na may lamang alak. Gusto mo ba hanapin kong pamilya ng pesting yon? Sabay silang tumingin ni Rafi sa nilikang ingay ng nabasag na baso. Agad siyang tumayo para lapitan si Olivia. Are you okay? Agad tanong niya habang sinusuri kung may sugat ba ito. Ayos lang ako, sige maiwan ko na kayo. Nginig ang boses na sambit ni Olivia. Inawakan niyang mukha ng nobya na bahagyang namumutla. Babe? Nag-aaralang tawag niya rito dahil tulala ito habang nanginginig ang katawan. I will take you to the hospital kung di magandang pakiramdam mo. Ayos lang ako, ano ka ba? Sige maiwan ko na kayo ha? Iwasang tingin na paalam ito at saka nagmamadaling umalis. Mukhang wala ka namang balak ipahanap ang pamilya ng taong yon. Pero kung sakaling magbagong isip mo, just call me. Tumayo si Rafi. I have to go, may kukulitin pa akong tao. Pagkaalis ni Rafi, agad nang sinundan niya si Olivia. Nag-aalala siya para sa nobya. Kita niya kung paano to namutla kanina. Natigil siya sa paghakbang na may makitang maliit na kapiraso ng papel sa ibaba ng hagdan. Nasa na ba kasi yun? Boses yon ni Olivia. Dinampot niya ang papel, tumingin sa itaas ng hagdan kung nasa ng dalaga. Mukhang ito ang hinahanap ng nobya. Kumunot ang noon niya. It's not just a paper kundi isang litratong nahahati sa gitna. Uminit ang dugo niya na makitang lalaking kinamumuhian niya. Why does his girlfriend have a photo of this man? Habang sa kabilang dako, dumiretso si Olivia sa kusina. Ako na maghahanda ng merienda ni na Aling Marta. Magpahinga na po kayo, aniya sa matanda. Nakita niya ang umuwi ito kanina. Mukhang masakit yata ang likod nito. Pasensya ka na iha ha. Masakit talaga ang likod ko ngayon kaya hindi ako makakagawa ng kanilang merienda. Napaaray na naman to sa sakit ng likod. Sige na po, magpahinga na po kayo. Ako na pong bahala. Inalalaya itong pumasok sa kwarto bago naghanda ng meriendang dadalhin kay Zephyro at sa kaibigan nitong si Rafi. It's been 8 years but no one is visiting him. I think even his own family hates him for what he did. Well, I cannot blame them. Maski ako isusuka ko ang ganong tao. Napatigil siya sa paghakbang. Nakatalikod man sa kanya si Zephyro, ramdam niya ang pagbabago ng aura nito. Nakakatakot. Gusto mo bang hanapin ko ang pamilya ng peste na yon? Nahigit niya ang paghinga at tinapigilan ang pagkalaglag ng kanyang mga dala dahil sa panginig ng mga kamay. Ang tatay niya ang pinag-uusapan ng mga to. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Zephyro. Mas lalo siyang namutla ng pagtingin niya sa kaibigan nitong si Rafi. Nakatingin to sa kanya na parabang hinahalukay ang kaibuturan niya. Na parabang may malalaman to kahit na tingnan lamang siya. Ayos lang ako, sige, maiwan ko na kayo. Di niya mapigilan ang panginginig ng tinig. May parte sa kanyang natatakot sa kaibigan ni Zephyro at may parte ring natatakot na baka mabuko ang sekreto niya. Gusto niyang tabigan ang kamay ni Zephyro nung hawakan nito ang mukha niya. Nanlalamig siya, pero kung mapansin nito yon, Babe, I will take you to the hospital kung di maganda ang pakiramdam mo. Ayos lang ako, ano ka ba? Sige, maiwan ko na kayo ha? Nagmamadali siyang umalis. Habang naglalakad, kinapa niyang litrato na palagi niyang daladala. Dapat itapon niya na to. Nang nasa kwarto na siya, hinawakan niyang mukha. Di man niya kita ang sarili, alam niya na sobrang namumutla siya. Kailangan niyang itapon ang litrato. Bigla, nanlaki ang mata ni Olivia. Nawala sa bulsa niya ang kahati ng litrato na palagi niyang dala. Nagmamadali, lumabas siya ng kwarto pero hindi niya yon nakita. Nasa na ba kasi yun? Natigilan siya na makita si Zephyro sa ibaba ng hagdan habang hawak ang hinahanap niya. Nakaramdam siya ng takot. Bakit meron ka ng litrato ng taong to? Madilim ang mukha ni Zephyro. Nanuot yon sa kanyang kaibuturan. Tinatanong kita, Olivia, bakit meron kang litrato ng masamang tao na to? Napapitlag siya sa gulat. Babe, nagsimulang mangilid ang luha niya. Sagutin mo ang tanong ko, Olivia. Kilala mo ba ang taong to? Puno ng galit ang boses nito. Gusto niyang tumakbo pababa ng hagdan at yakapin si Zephyro. Baka sakaling mawala ang galit nito pero sinong niloloko niya? Sa tingin pa lang nito ngayon, malabong mangyaring iniisip niya. Tinatanong kita. Nang tumango si Olivia, kitang-kita niya ang pagdaan ng sakit at galit sa mga mata nito. Babe, shut up! Dumagundong ang malakas na boses nito. Plano niyo to ng pamilya niyo?
Plano niyong gamitin at paikutin ako dahil sa pera. Umiiyak na umiling siya. Hindi ko magagawa ang bagay na sinungaling. Tumawa si Zefiro na puno ng pait. Hindi magagawa? Eto nga't nagawa mo na. Paulit-ulit siyang umiling. Di ko kailanman naisip gamitin ka. Kahit kailan di ko hinangad ang yaman mo, Zefiro. Umiiyak na tumingin siya rito. Hindi pa ba sapat ang pinaramdam ko sa iyong pagmamahal? Pagak itong natawa. Paano ko malalaman na tunay kung napakagaling mong magpanggap? Tumingin na puno ng puot sa kanya si Zefiro. Noong nagkwento ko sa iyo tungkol sa nangyari sa akin, tinatawanan mo ba ako? Masaya ka ba? Nagaguhin ako, ha? Di siya nakapagsalita. Tanging pag-iyak lang ang nagawa niya. Sobrang natatakot na siya ngayon. Natatakot na baka hindi siya mapatawad ni Zefiro. Please, pakinggan mo ko. Ang bobo ko. Naniwala ako sa tulad mo, Olivia. Akala ko naiiba ka pero hindi pala. Nagmamadali siyang tumakbo pababa ng hagdan nang tumalikod si Zefiro sa kanya. Yumakap siya sa likuran nito. Please, Zefiro, pakinggan mo ko. Inalis ni Zefiro ang kamay niya at walang emosyon ang mukha nitong tumingin sa kanya. Hindi ako nagpapahawak sa may dugong kriminal. Dapat alam mo yan, Olivia. Dumali na naman ang masagana niyang luha. Zefiro, mahal na mahal kita. Totoo lahat ng pinapakita ko sa iyo. Tinabing ni Zefiro ang kamay niya nang hahawak sana siya sa laylayan ng suot nitong t-shirt. Wala na siyang makita pang pagmamahal sa mukha nito. Puro pagkamuhi na lamang. Napahagulhol si Olivia at napaluhod. Hindi ako papayag. Mahal niya si Zefiro, hindi mapuputol dito ang relasyon nila. Patawad. Patawad dahil anak ako ng taong kinamumuhian mo. Tumingala siya habang patuloy na umiiyak. Patawad dahil isa akong anak ng kriminal. Inihingi ko ng tawad ng mga yon, pero maniwala ka, Zefiro. Wala ko ibang intensyong masama. Lahat ng pinakita at pinanamdam ko sa iyong pagmamahal, tunay at walang halong kasinungalingan. Mahal na mahal kita, Zefiro, sobrang sakit. Na makita na lalaking puno ng pagmamahal kung tumingin sa kanya noon, ngayon wala na. Blankong mukha, walang emosyon. Diyos ko, anong nangyayari dito? Di makapaniwalang bulalas ni Aling Marta na kararating lang. From now on, ayaw na kitang makita sa pamamahay ko. Di na kita gustong makita pa, Olivia. Buburahin kita sa buhay ko na parang hindi kita nakilala. Umiling siya. Ayoko! Yumakap siya sa binti ni Zefiro. Kinuha ng binata ang cellphone sa bulsa. Guard, ilabas niyo ang anak ng kriminal palabas ng mansyon ko. Ngayon na. Sir, maawa naman po kayo kay Olivia. Natahimik ang matanda nang tingnan to ng malamig na Zefiro. Pitiwan niyo ako. Zefiro! Zefiro! Umiiyak na nagpumiglas si Olivia nang hawakan siya ng mga gwardya at pilit nilalabas ng mansyon. Umiiyak namang sumunod si Aling Marta sa kanila. Bakas ang pagkaawa sa mukha nito at di makapaniwala sa sinapit niya. Aling Marta! Umiiyak na tumingin siya sa matanda. Tulungan niyo po akong makausap si Zefiro. Dito ka lang, iha, sandali. Babalik ako. Mabilis na umatras ang matanda. Pagbalik nito may dala na tong pares ng tsinelas. Nakapaalamang pala siya. Natanggal marahil kanina dahil sa pagpapumiglas niya. Sinuot ng matanda ang tsinelas sa paa niya. Palipasin mo na lang muna ang galit ni Sir. Baka bukas mawawala din yon. Sa ngayon, sundin muna natin ang kanyang utos. Dito ka lang muna, magpapaalam lang ako na iyahatid kita. Baka mapahama ka sa daan kung uuwi kang mag-isa. Pinigilan niya ito sa kamay. Hindi po ako uuwi, Aling Marta. Natigilan ng matanda. Huwag mong sabihin na balak mong dumito lamang sa labas. Umiiyak na tumango si Olivia. Opo, hindi po ako aalis hanggat hindi po ako kinakausap ni Zefiro. Mas lalo tong nahabag sa kanya. Olivia, alam mo kung gaano ko kagusto na makausap si Sir. Gusto kitang tulungan, pero hindi maaaring gusto mo na dito ka lang sa labas. Malamig sa gabi, kahit bigyan pa kita ng kumot, lalamigin ka. Natigil ang matanda nang hawakan niya ang kamay nito. Salamat po sa pag-aalala. Sobrang na-appreciate ko po talaga pero hindi ko po kayang dumaan ng oras o araw na hindi ko siya nakakausap. Kung may pagkakataon po, susunggaban ko na kaagad. Mahal na mahal ko po talaga si Zefiro. Mababaliw po ako kapag hindi naayos tong relasyon namin. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo, iha. Ani Aling Marta sa kanya. Lumipas sa mga araw, hindi pa rin siya pinapansin ni Zefiro. Agad siyang napatayo na makita ang paglabas ng sasakyan nito. Katulad na nakaraan, hindi yun huminto. Ilang araw na nga ba siyang naririto sa labas? 3,
4? O 5? Ni hindi pa nga siya nakaliligo. Nanlilimahid na siya sa pawis. Tatanggihan niya ang alok ni Aling Marta na pumasok para maligo. Alam niya na kapag nalaman ni Zefiro, tatanggalin ito ang matanda sa trabaho. Hindi niya gusto na madamay ito. Di naman siya nagugutom dahil binigyan siya ng pagkain ni Aling Marta at ni Miss Celia. Lumipas pa ang 2 araw, napapitlag siya sa pagkakaupo nang makarinig ng malalakas na bosina. Agad siyang tumayo kahit ramdam niya ang pangangalay ng katawan. 9:00 na ng gabi at nakatulog na pala siya. Nanubig ang mata niya na bumaba si Zefiro ng kotse. Katulad ng dati, nakaka-intimidate ang dating nito. Napakagwapo pa rin. Hindi ba't sinabi ko nang hindi ko gustong makita pa ang pagmumukha mo? Nagangalit ang ngipin na tanong nito. Nagyuko siya ng mukha. Ano bang naasahan niyang isasalubong nito? Yakap? Hagkan? Zefiro, wag naman natin tapusin ang relasyon natin ng ganito. Pilit pinatatag niya ang boses pero hindi niya magawa. Pagangat niya ng tingin, nakita niya ang malamig na ekspresyon ng mukha nito. Di man lang ba siya nito na-miss? Kasi siya hinahanap-hanap niya to. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo, Olivia? Binura ko ang lahat na meron tayo dati at kasama ka na doon. Namulsa si Zefiro na may pang-uyam na tumingin sa kanya. Hindi mo ba natanggap na natapos tayo dito? Na wala ka na kung malaking pera sa akin? Hindi yan totoo. Umuwi ka na sa bahay mo, malamig dito sa labas. Anito sa kanya. Nabuhayan si Olivia ng loob sa narinig. Nag-aalala ka? Sabi na mahal pa rin siya ng binata eh. Naputo lang siyang nararamdaman niya ng puno ng pang-insulto. Tumingin to sa kanya. Ayoko lang pumanaw ko dito sa labas ng property ko. Zefiro, gusto mo ng pera, di ba? Naglabas ng cheque si Zefiro at maya-maya pa inihagis ito yon sa mukha niya. Tell me kung kulang pa yan. I am willing to give you more. Sinundan niya ng tingin ang binata hanggang sa makasakay na to sa kotse. Darating pa ba na magpapalumanay niya ang puso ni Zefiro? Bakit may palagay siyang mahihirapan na siyang gawin yon? Di mahalaga kung mahirapan man siya, ang mahalaga, mapalumanay niya ang puso ng binata. Gutom na gutom si Olivia kaya agad niyang nilantakan ang binigay ni Miss Celia na sandwich. Pumasok ka muna at maligo, Olivia. Aba, ang baho mo na. Di mapigilang sabi ni Miss Celia. Inila niya pabalik ang kamay ng hawakan siya na matanda sa kamay. Ayoko po, Miss Celia. Baka mamaya magalit si Zefiro sa inyo at madami kayo sa galit ito sa akin. Nako, Celia. Ilang beses ko nang sinabihan si Olivia ang pumasok pero ayaw makinig. Paano ka kakausapin ni Sir kung ang baho-baho mo? Napayuko siya ng mukha sa sinabi nito. Tayo na. Walang nagawa si Olivia nang hilahin siya ni Miss Celia papasok. Pero di pa man nakakapasok nang makaramdam siya ng pagkirot ng tiyan at matinding pagkahilo. Huminto si Olivia sa paghakbang at tumawak sa tiyan. Masakit. Mahina niyang sambit bago bumagsak ang katawan. Diyos ko! Boses ng 2 matanda ang narinig niya bago pa siya nawala ng malay. Pagmulat ng kanyang mata, puting kisame ang kanyang nakita. Lumingon siya kay Miss Celia at Aling Marta na may kausap na lalaking nakaputi. Teka, bakit nasa ospital ako? Ang huli niyang natatandaan, papasok pa lang sila ng mansyon. Gising na si Olivia, Doc. Agad lumapit sa kanya si Aling Marta at tinawakan ng kanyang kamay. Kamusta na, Iha? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Tumango siya. Napansin niya na seryosong nakatingin sa kanya ang mayordoma habang katabi ang isang gwapong doktor. Kumunot ang noon niya. Bakit parang pamilyar ang doktor na to? Tiyak na nakita na niya na to? Hindi lang niya matiyak kung saan. Nagkita ulit tayo, miss. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang naman po, Dok. Teka, nakita na tayo noon? Sabi na nga ba, kaya pamilyar to eh. Ngumiti lamang ang doktor sa kanya pagkaraan naging seryoso ng tingin nito. From now on, you must take care of yourself carefully, miss. Dahil sa susunod baka tuluyan ng malaglag ang batang nasa sinapupunan mo. Umawang ang labi ni Olivia sa sinabi ng doktor. Po? You're 2 months pregnant, Miss Villacorta. You're going to be a mother soon. Magdahan-dahan ka nga, Olivia. Malakas ang boses na saway ni Miss Celia sa kanya. Paano? Nagmamadali siyang pumasok ng manson para magbihes. Gusto niya maganda siyang haharap kay Zefiro. Magiging magulang na sila ni Zefiro. Siguradong matutuwa ang binata oras na malaman itong buntis siya. Alam niya, matutunaw ang galit ito para sa kanya at mapapatawad siya nito dahil sa batang dinadala niya. Simula nang magaling tayo ng ospital, hindi na wala ang ngiti sa labi ng batang yan.
Napapailing na wika ni Aling Marta. Miss Celia, bakit di pa po umuwi si Zefiro? Hindi rin to nagpunta ng ospital. Hindi po ba nito alam na nasa hospital sa ko ng 2 araw? Kilala niya si Zefiro. Uuwi yon at tiyak. Pupuntan siya dahil sa pag-aalala ng dahil sa kanya. Galit lang naman to ngayon kaya hindi siya kinakausap. Hindi alam ni Sir Zefiro. Iwas ang matang sagot ni Miss Celia. O siya, maligo ka na. Tuwang-tuwa siya habang naliligo. Panay din ang haplos niya sa kanyang tiyan. Baby, pangako ko sa iyong hindi ko na pababayaan ang sarili ko. Aalagaan ka namin ng daddy mo.